Isang 40 toneladang balyena ang lumubog sa kailaliman ng dagat. Hindi ito basta-bastang kamatayan. Ito ay isang alamat, isang pangyayaring nagbabago sa buong ekosistema. Isipin mo, nag-aagaw buhay ka sa gitna ng disyerto na walang patak ng tubig at biglang bumagsak sa harapan mo ang isang dambuhalang truck ng pagkain. Sa karagatan, kung saan halos walang makain, ang isang bangkay na ito ay katumbas ng pagkain para sa 4,000 taon na unti-unting bumabagsak. Ito ang pagsisimula ng isang malaking buffet sa ilalim. Ang mas nakakagulat, sa gitna ng dilim na ilang metro lang ang layo, may nilalang na nakakaamoy nito at nagsisimulang lumapit. Paano nila ito nalaman sa lugar na walang kahit anong sinag ng liwanag? Ano ang darating? At gaano katagal tatagal ang dambuhalang katawang ito na kasing bigat ng 6 na elepante? Ang sagot, nakakagulat. Ilang dekada. Ngayon, ikukwento namin ang hindi kapanipaniwalang istorya kung paanong ang kamatayan ng isa ay nagpapakain sa daan-daang uri ng buhay sa loob ng mahigit 15 taon na lumilikha pa ng mga bagong nilalang na wala sa ibang dako ng mundo. Tinatawag ng mga siyentipiko ang paglubog ng balyena sa ilalim na whale fall, parang isang dambuhalang kahon ng regalo na nahulog mula sa langit. Bakit ito napaka-espesyal? Ang kailaliman ay walang sikat ng araw. Isipin mo, nakakulong ka sa isang madilim na silid, walang bintana, at walang laman ang ref. Iyan ang mundo ng mga nilalang sa ilalim. Ang kinakain nila ay tinatawag na marine snow, mga mumunting alikabok ng organikong materyal na dahan-dahang nahuhulog, parang kaunting pulbos lang na naipon sa inyong bintana. Isang kutsara lang ng pagkain sa buong araw, ngunit minsan may himala. Isang 40 toneladang balyena. Noong 1988, kinwenta ng mga mananaliksik na ang sustansiya mula sa isang balyena ay katumbas ng 2,000 taon ng marine snow sa 50 square meters. Parang bigla kang binigyan ng pizza na sapat na sa loob ng 5 taon. Ang dambuhalang bangkay na ito ay dahan-dahang maghihiwa-hiwalay sa loob ng mga dekada na lumilikha ng isang patuloy na nagbabagong ekosistema. Ang nakakatuwa ay ang mga bisita na dumarating ay nagbabago rin sa paglipas ng panahon, parang pagbabago ng sikat na food park. Una ang mga mahilig sa laman, pagkatapos ang mga mahilig sa soup, at sa huli, ang mga mahilig sa buto. Tinatawag itong ecological succession. Ang mas nakamamangha, patuloy na nadidiskubre ang mga bagong uri ng nilalang na nabubuhay lamang sa paligid ng bangkay ng balyena. Ang huling paglalakbay ng balyena ay nagsisimula sa ibabaw. Pagkatapos mamatay, bumubula ang katawan dahil sa gas na nagpapalutang dito. Ito ang unang buffet para sa mga pating at ibon. Ngunit kapag naubos na ang gas, ang dambuhalang katawan ay nagsisimulang lumubog, palalim ng palalim, higit sa 1 kilometro, 4 na beses na mas malalim kaysa sa pinakamataas na gusali. Pagdating sa ilalim, nagsisimula ang totoong palabas. Ang unang yugto ay ang mobile scavenger stage. Nakakagulat, dumadating ang mga bisita sa loob lamang ng ilang oras pagkalapag. Mas mabilis pa sa delivery ng fried chicken. Dumadagsa ang mga hagfish at pating sa ilalim, naaamoy ang kamatayan. Ang hagfish ay nakakadiri, parang ahas na may makinis na katawan at matutulis ng ngipin. Ang kakaibang paraan ng pagkain nila. Kung kulang sila sa lakas para pilasin ang laman, igugupit nila ang kanilang katawan ng parang buhol, knot, at gagamitin ang buhol na iyon upang pilasin ang karne. Sa yugtong ito, dumadating din ang malalaking mandaragit, tulad ng 7-metrong sleeper shark kasing laki ng isang bus. Sa loob lamang ng ilang buwan, halos wala nang matitira sa 40 toneladang laman. Hindi pa ito ang katapusan. Sa kailaliman, walang nasasayang. Ang pangalawang yugto ay ang opportunist stage. Ito ay parang after-party cleanup. Sa loob ng mahigit 1 taon, hinahalungkat ng maliliit na nilalang ang lupa at nakakalat na taba
parang hinahanap mo ang popcorn na nahulog sa ilalim ng sofa. Sa lalim na 3,240 metro, ang mga buto ay natatakpan ng maliliit na hipon, uod, at maliliit na pugita. Kinakain ng mga eel at isda ang natitirang laman, tila gumagamit ng toothpick para makain ang lahat. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang dami ng naglilinis. Ngunit pagkatapos ng isang taon, pagbalik ng mga siyentipiko, isang ganap na ibang tanawin ang nakita nila. Pumasok na ang pangatlong yugto, ang sulfide loving stage. Tumatagal ito ng 15 taon o higit pa, marahil halos 100 taon. Mukhang tapos na ang lahat, buto na lang, ngunit ang buto ay puno ng taba. Sa ilalim ng mikroskopyo, mayroong malaking sibilisasyon ng bakterya na kumakain ng taba sa buto. Hindi nila kailangan ng araw. Gumagamit sila ng chemosynthesis, parang baterya imbes na solar panel, upang makakuha ng enerhiya. Sa pagtunaw ng taba, lumilikha sila ng sulfide amoy bulok na itlog. Ang kemikal na ito ay kumakalat at umaabot ng 2.4 metro sa paligid. Dito, nabubuhay ang osedax, ang uod na kumakain ng buto. Wala silang bibig at mata. Sa halip, tumutubo ang pulang balahibo, gills at berdeng ugat, roots na pumapasok sa buto, sumisipsip ng taba parang halaman. May bakterya sa loob ng mga ugat na tumutulong sa kanila na matunaw ito. Ang pang-apat na yugto ay ang reef stage. Nangyayari ito matapos ang daan-daang taon. Sa kailaliman, ang lupa ay malambot, parang putik. Kaya mahirap makahanap ng matigas na apartment para pagkapitan. Ang balyena, kahit buto na lang, ay nagiging perpektong permanenteng batuhan. Ito ang huling tirahan na nagbibigay buhay pa rin matapos ang maraming henerasyon. Ang whale fall ay hindi lang food source. Ang malaking sukat nito at ang taba sa buto ay lumilikha ng isang komplikado at iba't ibang ekosistema na hindi magiging posible kung wala ito. Ito ay isang evolutionary training ground, isang laboratorio kung saan nabubuo ang daan-daang bagong species na tanging dito lang nabubuhay. Ang kamatayan ng isang balyena ay hindi isang wakas. Ito ay isang simula ng isang mahigit 50 taong epiko. Sa ilalim ng dagat, ang dambuhalang katawan ay dahan-dahang naghahati sa sarili, nagpapakain at nagpapabago sa buhay, na lumilikha ng buhay mula sa kamatayan. Isipin mo, kahit patay ka na, makakapagpakain ka pa rin ng daan-daang nilalang sa loob ng 15 taon iyon ang ginagawa ng balyena.